itlog. YouTube channel. YouTube channel, meron din pala ako. Mrs. B's Cube din sa YouTube. Tapos, yung Reels. Mas madalas kasi ako mag-Reels na ngayon. Ayun, yun lang. Thanks po and here's to Coach Dodong. Ingredients na itong ating recipe. So gagamit lang tayo ng 1 pack of green unflavored and unsweetened na gulaman. Huwag kayong malilito kapag bibili kayo sa supermarket kasi dalawang variant tong brand na to. Meron siyang unsweetened, merong sweetened. Kapag chinek nyo yung kanyang Nutrifacts sa likod, yung sweetened version nito is sobrang taas ng sugar and carbs. So this one, ang kanyang Nutrifacts, ang kanyang carbs lang is 2 grams lang. So pasok sa ating low carb lifestyle. So kailangan din natin ng clear na unsweetened and unflavored na gulaman. Ito yung hahaluan natin ng gata later on. And then para sa ating sauce or dressing, gamit tayo ng all-purpose cream, grated cheese or finely chopped na cheese, depende sa preference nyo. And of course, para ma-achieve natin yung sweetness ng ating dessert or salad, kailangan natin gumamit ng Sweet Best na sweetener. Bakit naman Sweet Best ang gamit ko? Like, na-mention ko na kanina, di ba? Nung tumayo ako dito sa stage for the Sweet Best brand introduction, hindi ka kasi mahihirapan when it comes to conversion ng Sweet Best kasi ang ratio nito with regular sugar, 1:1. Pero ang kanyang effect, hindi kasing harmful ng ating regular sugar. Kaya, yun yung gamit natin na brand. So, paano natin gagawin ang ating low-carb na buko pandan? Kailangan muna natin i-prepare yung ating gulaman. May cooking instruction na nakasulat sa ating box. Ang kailangan lang natin i-add dito is, pwede kayong maglagay optional ng pandan flavor or essence para pag naluto siya, amoy pandan. And then, same dito sa clear natin na unflavored and unsweetened na gulaman. Haluan mo lang siya ng 1 cup of gata. Dahil ang nakalagay dito sa kanyang label, kailangan mo siyang lutuin sa 4 cups of liquid or water. Ang gagamitin mo na lang is 1 cup of gata. Pwedeng fresh gata, pwedeng itong store-bought na gata, plus 3 cups ng tubig. And then, pag naluto mo na yon, iset aside mo para tumigas. Saka mo siya ngayon, hihiwain. Depende sa preference mo kung gaano kalalaki yung jelly na gusto nyo. And kung optional, kung gusto nyo ng strips yung inyong buko or gusto nyo naka-cubes din kagaya ng ating green na buko pandan. And for ating sauce, yun nga, all-purpose cream and then grated or finely chopped na cheese at sweetener. So, depende din sa inyo kung gaano ka tamis yung option nyo. Kasi hindi ako masyadong mahilig sa matamis na pagkain. Ito, ginagawa ko lang to kapag hindi ko na kayang pigilan yung cravings ko na gusto kong kumain ng dessert or pag merong handaan. Di ba? Hindi nawawala sa handaan yung mga dessert, salad, gano'n. So, ito yung isa sa mga naisip ko na recipe para hindi tayo ma-out of place kapag meron tayong handaan. Especially kung birthday mo, low carb ka, tapos ang ihahanda mo high carb. Pwede naman yon for the bisita, pwede. Pero kung kaya mong i-provide or kaya mong maghanda ng low carb, para mabigyan mo ng curiosity yung mga bisita, bakit wala yatang regular na pasta, walang regular na kanin, walang regular na rice recipe. Minsan, experiment din natin na unti-unti natin i-influence yung pamilya natin, mga kaibigan, or mga kakilala, na kapag dumayo sila sa bahay natin, makatikim sila ng low-carb recipes. So yun, pag nahalo mo na ito lahat, ilalagay mo lang sa ating grated na buko and pandan cubes. And i-chill mo lang bago mo siya i-enjoy right after meal or merienda or snacks. And yun nga, dahil meron tayong magic na ginagawa dito sa ating low carb kitchen, ready na kaagad yung ating low carb buko pandan para masubukan nyo at mahusgahan
kung pasok ba sa inyong panlasa. Yon, sa kabilang table, si Tito Cecil, nakataas ang kamay. Pakibigyan po. Ay, Okay. Sige, mag-interview Ayun. tayo kung husgahan natin si Dodong ngayon. And habang nakatikim sila or tinitikman nila yung ating mga niluto. Si ma'am. Ma'am. Ano pong pangalan? We will be sharing our grocery list. Roby po. Roby, masarap ba yung luto ni Dodong Gala? Apo. Pasado ba? Ayun. Parang speechless kayo, ma'am, nung matikman niyo yung low carb Yeah, na natin kayo. pupunta. Gift pack from Sweet Best. Sino pang mga... Sir. Ano pangalan? Victor Katoliko. Victor Catolico. Masarap ba ang luto ni Dodong? Gawa niya? Hindi pa na po natin tikman, ngayon pa lang. Okay. Titikman natin ang live. Tikman mo muna, sir, para mahusgahan mo na kung pasok ba sa inyong panlasa. Isa pa. Isa pa daw. Talaga? Masarap. Salamat. Na-speechless. Dahil si dyan, sir. para kay Sir Victor, nanalo siya ng isang Sweet Best package. Ayun. Ayan. Thank you, sir. So we will be sharing our grocery list to start with Mami Rosette. Okay. So, eto na, we were asked na ipakita sa inyo yung difference, yung comparison ng before and after expenses namin. During nung nag-high carbs pa kami, na naniniwala ang nanay na dapat ang mga anak ay palaging pinapakain, we usually eat 5 times a day. Sino dito ang kumakain ng 5 beses sa isang araw? Ayan. So, yan pala ang rason kung bakit naging sakitin ang mga anak ko at naging pre-diabetic ako, although I know na ang pinapakain ko sa mga anak ko ay healthy. So, let's see. Dati ganito kami, breakfast, 1 kilo hotdog, 6 kami sa family and 2 dogs, ha? So, breakfast, 1 kilo hotdog, 200, 12 eggs, 1 kilo rice, 4 sachets of Milo, kasi lahat sila nagmamilo. Nakatimpla pa yan sa full cream milk. Kasi akala ko nga healthy. Diba? So, almusal pa lang, 387 na. Siyempre, magme-merienda. Kailangan may merienda. So, pag nasa bahay, usually bibili ng tinapay, magju-juice. So, conservatively, yan, 100 pesos. And then lunch, ulam, around 1,200. Bigas, sa presyo ngayon, ng Dinorado, it's 55 pesos, so 1 kilo. Sa lakas po namin kumain, 1 kilo kami ng almusal, 1 kilo kami ng tanghalian, 1 kilo kami ng hapunan. Ganon kami kalakas kumain. So by lunch, 1,315. Siyempre, magme-merienda ulit. Di ba dati, nung nasa high carbs pa tayo, parang may alarm yung mga tiyan natin. Alas 6, gutom tayo. Alas 9, gutom ulit tayo. Alas 12, oops, lunchtime, gutom na naman tayo. At pagdating ng alas 3, gutom na naman ulit. Tapos hapunan, so ayan, kung may leftover na ulam, dadagdagan na lang. So around 355 pesos. So whole day food allowance, sa price ngayon, we will be spending 2,387 pesos sa entire family. Now, tingnan natin, ngayong naka-low carb na kami. So, ayan, usual meal. Pag pork ang ulam namin, 3 kilos. Pag beef, 3 kilos din. Pag chicken, 4 kilos. Usually, ang gino-grocery ko na lang palagi, meats at eggs. With spices, yung mga natural spices na lang. Konting sibuyas, konting kamatis. Kaya ganyan na lang yung sahog, 200 pesos. Tapos eggs. So from 2,300, pag pork kami, 1,316 na lang. Less 1,000 pesos. At we usually eat na lang twice a day. So palaging gano'n na lang. Nawala na rin ng Milo, nawala na rin ng mga Swiss Miss, nawala na rin at kung ano-anong mga kala kong drinks na healthy at ang mga fruits na naging sanhi ng fatty liver ng husband ko. So, ayan na. Pag beef, 1,766. Ang chicken,
1,126. So, 6 kami sa family. The boys, usually, half kilo. Tapos kaming girls, 1/4, ganyan na lang, tapos with eggs. So, makikita nyo po na yung sinasabi palagi, the misconception na mahal ang low carb versus the high carbs. This shows na hindi po totoo yun. Kasi pag LC na tayo, ilang beses na lang tayo kumakain? Isa, once, or twice na lang. So yung dating palagi kang magluluto, palagi kang maghuhugas, ang dami mong bibit-bitin sa palengke, hindi pwedeng isang trip lang yun dahil nga ang dami. So frequent trip to the market. So dagdag pa rin yun sa konsumo. So now we can see sa family namin, malaki yung natipid namin, plus yung natipid pa sa medication, na ngayon, yung mga anak namin, kahit uso yung sakit ngayon, hindi sila nakikiuso na. Unlike before, pag uso ang sipon, nakikiuso sila. Pag uso ang ubo, nakikiuso rin sila. Pag uso ang trangkaso, nakikiuso rin sila. Thank God, ngayon, 5 years na kami sa low carb, hindi na po kami nakikiuso. So wala nang gamot, na-expired na. So yes to low carb and fasting. Yun, thank you very much, Mami Rosette. And now, ang grocery list naman ni Mrs. B. Ayan, sa akin makikita nyo, very simple yung grocery list ko. Kasi gusto ko namamalengke. Actually, hindi ako yung tipong namamalengke ng bultuhan. Kasi unang-una, malapit po kami sa palengke. So, anytime ko gusto magpunta sa palengke, nakakapunta ako. Tsaka, hindi kasi ako yung tipong nagpa-plan ahead ng kakainin. Siguro magpa-plan ako 1 or 2 ulam, tapos after that, mag-iisip ulit ako. So, very simple. Yung usual lang na binibili ko po, chicken breast fillet, dahil nga po sa protein. Tapos, dahil ako po ay taga Malabon, malapit po kami sa... Mura po yung mga seafood doon. Mura yung isda. So, meron po akong access anytime, kay umaga, kay gabi, isda and seafood. So, isa yun sa magandang part na nakatira ako doon. So, any time of the day, may tilapia, may bangus, may shrimps, may tahong, may talaba. And kung makikita nyo yung aking mga reels, makikita nyo yung may nabibili ako mga tahong na 100 pesos, hipon na 100 pesos. Kasi sa amin talaga mura siya. So, blessing kasi mura na, mataas pa yung protein. At ang pinaka-importante, yung nasa grocery list na seafood at isda, yan yung kinakain ng mga anak ko. Kasi, ang iniiwasan ko po is bumili ng pagkain na ako lang ang kakain. Gusto ko po, pag ako naganda ng pagkain, kakainin din nila para less hassle po yung pag-prepare natin ng pagkain. And what I usually do is, yung mga condiments natin, garlic, onion, tomato, coconut oil, yan lang yung mga typical na panimpla na nilalagay ko para lang maging usual, yung lasa ng pagkain, hindi special. Kasi marami namang mga pagkain na kung titingnan natin, is low carb naman talaga siya. Wala ka nang kailangan baguhin. So, yun yung usually na pinaplano kong lutuin is madali, madaling yung kakainin ng mga anak ko, at saka yung hindi kakaiba yung lasa. Tapos, ayan, kasi mahilig nga yung mga anak ko sa chicken leg quarter. Tapos yung pork namin, actually, mas madalas talaga yung ground pork kaysa yung mga pinipritong pork. So, pagka kasi ground pork, very versatile siya. Pwede mong gawing meatball, pwede mong gawing longganisa, Tsaka sobrang bilis lang lutuin. Yes, oo. Marami kang pwedeng gawin. So, parang hindi nalilimit yung variety ng pagkain mo kung magsastock ka ng ground meat, not necessarily ground pork. Tapos, ayan, kape, salt, pepper, yan. Yan lang, wala actually, kung gusto nyo po kasi talagang maging parang strict or gusto nyong maging basic, stick lang po tayo dun sa basic condiments natin sa bahay.
makakapagluto po kayo ng pagkain. And tandaan po natin, the less ingredients we put sa ating nilulutong pagkain, mas okay po siya. And stick to real food, whole food. Yun po ang nabibili natin na sa palengke or siguro kahit sa grocery. Yung fresh na manok, fresh na karne, hindi yung mga nakalata, yung mga ganon. Kasi mas maganda yung yung nutrition ng mga whole foods kaysa sa mga processed foods. So, yan lang po yung sa akin. Yan lang po yung aking grocery list, napakasimple. And, 1/4 kilo or 250 grams na chicken breast, meron kang mga around 50 grams of protein agad sa isang meal. So, parang half na yon ng kailangan mong kainin in a day. So, sa mga recipes ko, makikita nyo, meron na ako nagawang mga recipe ng chicken breast, ginawa kong kebab, ginawa ko ding adobo, igado, ginawa ko ding ginataang manok, kinamatisang manok, lahat yon chicken breast. Tapos, yung mga gulay na recipe na ginagawa ko, di ba meron tayong mga gulay, mga chop suey, mga labanos, para maging high protein siya, ginagawa ko, dinadamihan ko yung karne kaysa dun sa gulay. So, para mas mataas yung protein content niya. So, ngayon, ang isi-share ko po sa inyo is another chicken breast recipe, pero kilawing labanos. So, ang ingredients po natin dito is, please, ayan na ba yun? Ayan nga. 2 tablespoons coconut oil, 4 cloves ng garlic, 1 piece small onion, tapos 200 grams chicken breast. Etong recipe na to is, I think, good for 1 or 2 persons. Kung malakas ka kumain, kainin mo na lahat yan. Pero kung may ka-share ka, pwede naman. And ang chicken liver niya is 100 grams. Meron din akong radish or itong labanos. This one. Baka may magtanong, pwede po ba yung radish? So, ang nutrition info ng radish is 16 calories lang siya for every 100 grams. At ang net carbs niya is 1.8 grams lang. So, very, very minimal ang carbs ng radish. So, wag po tayong matakot kumain ng gulay. Kasi, maraming nagkakamali, takot kumain ng gulay. Hindi po tayo takot sa gulay. Kailangan lang natin piliin anong gulay yung pwede nating kainin. Okay? Kasi ako dati, takot din ako kumain ng gulay. Pero, naitama ko na siya. Tapos next, kailangan din natin ng half teaspoon ng patis. At naglalagay din ako ng sweetener. Ang gamit ko is sweet best stevia and erythritol sweetener. Dito sa ulam na to. Tapos, yung usual na suka or vinegar, water, at yung panimplang salt and pepper. So, kung titignan natin yung ingredients natin dyan, ano ba yung specific? Ano yung specific na iba lang dyan? Yun lang is yung sweetener. But I think if we cook every day, we drink coffee every day, buying sweetener as a staple in your house, it's worth it naman. Kasi hindi mo naman siya gagamitin ng kutsa-kutsara. Pag gumamit ako nito, as in, konti lang talaga. So, I think, pagka naglo-low carb ka, isa rin to siguro sa mga pwede mong ilagay na stock sa iyong pantry. For coffee, for drinks, for baking, for cooking. Kasi all around naman siya. Hindi naman siya yung tipong minsanan mo lang siya gagamitin. So, ayan na nga yung ating ingredients. So, eto pala, hindi ko na ipakita. So, ito lang yung actually, ganito kadami yung 100 grams na chicken breast. Tapos, ito is siguro mga 50 grams lang ng liver. Pero kasi, pagka niluto mo to, para sa akin, umaalsa kasi siya. So, and
pag kumain ako neto, hindi lang naman to yung kinakain ko. Pwede nyo pong sabayan pa to ng itlog or pwede nyo pang sabayan ng ibang gulay. And mapipil nyo talaga busog kayo. So, ang gagawin lang natin, which is, hindi ko siya masyadong mapapakita dito, is, sa bowl po, yung chicken fillet, eto po kasi, binibili ko po siya sa palengke ng naka-fillet na. Hindi po yung breast na merong bone, yun pong naka-fillet na siya. Yes, boneless po. Tapos, ang gagawin ko is kakat ko lang siya sa strips. Eto din, ikakat ko sa strips yung liver. Tapos lalagyan ko lang po siya ng asin tsaka ng paminta. Tapos isi-set aside natin. Tapos po, ang susunod is maggigisa na tayo ng garlic tsaka onion. Pagkagisa po nun, ilalagay natin itong na asinan and nalagyan ng paminta na chicken liver. Iluluto lang natin siya hanggang sa maging, yung parang puti, hindi po kailangan tostado Yung parang puti lang siya. Tapos pag naging white na siya, yun naman liver ang isusunod natin. Hanggang sa hindi na siya mag-color red. Tapos, after po nun, lalagyan po natin siya ng patis at paminta. So, I think yung pagdating sa patis at saka sa paminta, nasa preference nyo po yun kasi pwedeng sa akin, yung half teaspoon is okay, sa inyo medyo maalat. So, adjust nyo na lang po. And I guess, pagdating sa paglagay ng mga patis, asin, ganyan, mas better konti muna yung ilagay nyo. Kasi pagka nadamihan na, mahihirapan po kayong mag-adjust. Tapos po, after po nung patis, tsaka paminta, nilalagyan ko siya nitong sweet best na stevia and erythritol. So, parang pang-balance lang siya ng lasa. Yes. Tapos po, haluin lang natin siya. Tapos yung next na ilalagay natin is yung labanos na nakakat into strips. So bali, kaya natin siya ilalagay ngayon para maluto kasi matigas po siya, di ba? So pag hindi siya naluto agad, pag kinain mo, matigas, lasang hilaw. So kailangan i-add na natin siya. Tapos, lalagyan natin ng suka. Tapos meron silang sinasabi, once naglagay ka ng suka, huwag mo muna daw siyang hahaluin ng 2 to 3 minutes. So, hayaan mo lang siyang nakababad doon for 2 to 3 minutes. Tapos after 2 to 3 minutes, saka po kayo mag-a-add ng tubig. So, yung tubig, I think, sa decision nyo kasi sa bahay po namin, yung anak ko po is sauce or sabaw, lagi niyang nilalagay sa kanyang pagkain na madami. So, kung gusto niyo po yung medyo maraming sauce, pwede niyo dagdagan yung water. Kung hindi naman po, yung ayos lang, mga siguro half cup is enough. Tapos, hayaan niyo lang po siyang mag-boil. Tapos, hanggang sa lumambot yung labanos. So, yun lang po. Very easy. Gisa-gisa, tapos parang, actually, kahit naman po yung order ng ingredients, kahit anong order, pwede po yung pwede po yung ano yung mauuna or hindi. Basta, yung ingredients niya, na yan yung set, it will give you yung ating dish na kilawing labanos with chicken and chicken liver. So, yan po yung yung aking recipe na na-share today. And if you will ask, ano po yung nutrition info nitong recipe natin? So, for this recipe, kung kakainin mo lahat ng niluto na yan with measurements, ang calories niya ay nasa 400 calories. Ang fats niya ay nasa 37.4 grams. Ang carbs niya, dyan sa buong dish na yan, ay 7.5 grams lang. So, very, very low lang siya. And ang kanyang protein, ito yung pinakagusto ko. Yung protein ng dish na yan ay 63.6 grams of protein. Dahil meron tayong chicken breast at meron tayong liver. So, once pinagsama nyo yung chicken breast and chicken liver, maganda po ang protein niyang dish na yan. So, yun po muna ang aking share today. And meron ng patikim. And dahil nga meron tayong magic dito sa ating stage, naka-ready na kaagad yung ating free taste, Tito J.
Hindi lang po siya masyadong mainit. Pero may liver po yan, may labanos, may chicken breast. Kuha tayong feedback. Kulang na lang, ano? Kuha tayong feedback para malaman natin kung masarap yung luto ni Mrs. B, no? Ayan. Ayan na. Kailangan natin i-on the spot. Si sir, si sir. Si Sir. Anong masasabi mo sa lasa? Napakasarap po. Thank you very much thank po. you. Thank you Dahil po. dyan, nanalo ka ng spatula mula sa Sweet Vest. Ayan. Kayo, ma'am. Anong masasabi niyo sa luto ni Mrs. B? So delicious. Wow, Englishing. Dahil dyan, nanalo ka ng isang spatula mula sa Sweet Alam Vest. niyo po, dati hindi ako kumakain ng labanos. Pero nung gumawa ako niyan, ay, sarap na sarap ako. Especially kasi yung chicken liver talaga, para sa akin, isa yun sa paborito ko. Mura na, mataas pa ang protein. Okay, si Coach Dodong Okay na yung na. feedback? Okay. So, tapos na tayo sa main dish ni... At syempre, yan, ito na isa. Ang una natin si Mami Rosette. Tan, ta, tan, ta, ta, ta. Ayan ang ating low-carb mama, si Mami Rosette. Si Mrs. B. Ang nagluluto pero ngayon muscle-centric na. At si Dodong Gala Wala pa. Ay, meron. na expert sa kanyang mga affordable meals. Ayun, good afternoon uli, everyone. And andito na naman kami para bigyan kayo ng panibagong katatakamang pagkain na low carb, of course. So, bago namin umpisahan yung aming segment, ikikwento muna namin sa inyo yung aming konting story about our low carb journey. We start with Mami Rosette. Okay. Good afternoon, everybody. May kodigo ako kasi last year, sobrang haba ng sinabi ko. Baka abutin tayo ng 30 minutes. Again, a blessed day, low carbers and fasters. I am your low carb Mama Rosette, one of the moderators of Dr. Jo's FB page, yung LWR. Sino member ng LWR dito? Life Without Rice. Low carb feasting and fasting, sinong member? Aba, kukonte. O, join na kayo, ha? Maraming recipes doon ang para sa ating mga low carbers. Shout out din sa mga co-moderators ko from abroad, si Ollie from the US, si Chloe from Japan, at si Earl from Europe. At saka si Kuya Gibo, at saka si Ayeng. Asan si Ayeng? Ayeng! Asan si Ayeng? Ayun, tayo! Pakita ka. Ayan po ang moderator ng ating page. Okay? Hello everyone. I am a mother to 4 wonderful children, ages 31, 27, 26, and 22. Mukha na ba akong nanay ng ganung kalatatandang mga bata? Okay. And a wife of an awesome, handsome, and loving husband. Asan yung aking poging husband? Pa! Where are you? Nawawala yung pogi kong asawa. Ayun, ang pogi kong asawa. There. Okay? We are a family who doesn't eat rice for almost 5 years now. 5 taon na po kaming hindi nagsasaing. So sa nagsasabi na hindi pwedeng mabuhay ng walang rice, kami po ang patotoo na pwedeng mabuhay ng walang rice. Okay? By God's grace, we found this lifestyle and we were able to regain our health. I was able to reverse my pre-diabetic condition and healed my vertigo, migraine, and GERD. Lahat yan na-ER ako pag sumusumpong. Since 2018 na nag-start ako, never nang nagkaroon ng atake. Wala na lahat yan. Okay? Well, my husband reversed his severe non-alcoholic fatty liver. We are now living a medication, maintenance-free life at age 48 and 54. Mukha na ba akong 48? Mukha na 58, no? Mahirap daw pong mag-low carb. Totoo ba? Hindi. Oh, talaga ha?
Okay, for us, it is not. Mas mahirap ang magkasakit dahil pag mayroong may sakit, it is financially, physically, spiritually, and emotionally draining sa buong family. Agree po ba tayong lahat doon? Yes. Life will be harder for you na may katawan at pati sa pamilya mo at mga taong nagmamahal sa iyo. Mas mahirap maging homebound, wheelchair-bound at dependent sa ibang tao gaya ng mga nai-stroke, nagdadialysis, napuputulan ng paa, worse maging bedridden dahil sa mga sakit. Lahat tayo ay may mga kilala na may ganyang kondisyon. Realidad na po yan ngayon. Kaya, pipili na lang tayo ng hirap na gusto natin. Mahirap mag-low carb? Oo, sa simula, habang nag-a-adjust tayo. Pero kalaunan ay mas maraming good benefits or yung hirap na maraming good benefits or yung hirap na magkasakit na pangmatagalan o panghabang buhay na. So anong pipiliin natin? Yung hirap ng low carb o yung hirap na magkasakit at magpahirap sa pamilya? Okay po. For us, we will keep choosing this lifestyle because we want to live a full life doing the things we love like hiking and traveling without restrictions. And ang goal naming mag-asawa is to be of service to our kids as long as we can. To take care of them and of our future grandchildren. And most of all, we don't want to burden our children and for them to worry about us as we grow old. It is our prayer to create as many happy memories as we can with them. Kaya we will continue low carb and fasting until the last day of our lives. Thank you so much. Thank you very much for that very inspiring story, Mami Rosette. Now, kay Mrs. B naman tayo. Hello, good afternoon again to everyone. This is Mrs. B. Siguro, kung napapanood niyo po yung mga niluluto ko, ma-inspire din sana kayo magluto. Kasi just like everyone who started with low carb, hindi po ako marunong magluto at hindi rin po ako nagluluto ng pagkain before. But because I want to pursue this lifestyle, I have to force myself to learn. So, yun yung sinishare ko po sa inyo is yun pong mga simpleng recipe as much as possible yung kayang gawin ng kahit hindi po expert magluto. And I've been doing low carb since 2018. So, 6 years. And, hulaan mo ako ilang taon na ako. Hulaan niyo po, yung... Doon tayo magtatanong sa baba. Ilang taon na si Mrs. B? Ilan po? 45? 45 daw. 46. 46. No. Ilan taon na? 47 na po ako this year. Oh, di ba? And ang eldest ko po is 22 years old na. So, yun po yung parang isa sa advantage na nakita ko when I went into low carb is mas na-enjoy ko yung buhay ko spending time with my daughters. So, mas nakakasabay ako sa mga kung ano yung gusto nilang gawin. Unlike siguro kung tinuloy ko yung aking high carb lifestyle, siguro ngayon may sakit na ako or definitely overweight and probably may diabetes na rin. So, very thankful na natutunan ko yung low carb way of eating. And in that way, napupulfill ako kasi hindi lang yung health goals ko yung napupulfill ko kasi nakakatulong din ako by sharing simple recipes to everyone. So, mamaya abangan niyo po yung aking simple ulam. Ayan. Na kaya niyo pong gawin. So, yun lang po for me. Back to Coach Dodong. Thank you very much din, Mrs. B, for that wonderful na story mo sa yung low carb journey. And now, sa akin naman, bago ko start yung aking journey, gusto ko munang malaman kung ilan ba dito sa attendees natin ngayon ang hindi pa nakaka-follow ng aking page. Taas po ang kamay. Ayun. Para dito kayo start yung kwento ng aking low carb journey. So, nag-start
I think lahat naman tayo nag-uumpisa mag-low carb dahil nakakaramdam na tayo ng mga health issues. So sa akin, nag-start ako na meron akong GERD, may reflux, meron akong gout, saka hypertension. And kung may pa-flash sa screen yung picture ko dati, na para akong laging kabuanan. Every day kapag pumapasok ng trabaho, para kang manganganak. Yan, ganyan ako kalaki dati. 86 kilos lang naman ako dyan, pero sobrang laki ng taba ko sa tiyan. So, laging tampulan ng tukso sa opisina na kailan ka ba manganganak. And later on, after 9 months ko na paglo-low carb, nagulat yung aking mga office mate na nawala yung aking tiyan. Nag-lose ako ng weight at naging biruan na din later on na nanganak ka na pala nang hindi namin nalalaman. So, paano ba ako napunta sa low carb community? Yun nga, dahil nga marami na akong sakit na nararamdaman. And after ko ma-confine ng 1 week sa ospital, dahil lang sa akala ko simpleng gout, pero later on, nung binigay na yung laboratory results ko, mas marami pa pala akong health issues na kailangan ko i-deal with. At yung nagmarkang advice sa akin ng doktor is kailangan ko mag-lose weight. So, doon ako nag-start na mag-isip ng mga paraan until a friend or an office mate nagrekomenda na isali ako sa mga low-carb community. At doon ko nag-start na inaral ko yung low-carb lifestyle until nag-transition sa fasting. At hanggang sa ngayon, 4 years and a half ko na siyang ginagawa as lifestyle. Kasi bakit pa ba ako babalik sa luma kong habit, na-enjoy ko na ngayon yung benefits ng low carb. Ang pangarap ko lang naman dati, pumayat lang, maging healthy. Hindi ko naman ina-expect na aabot tayo sa ganitong point na andito ako ngayon sa harap nyo, sinishare na yung mga pagkain na kinakain ko everyday para masustain ko yung aking low carb journey. So, abangan nyo in a while kung ano yung mga pagkain na i-demo namin sa inyo at matitikman din ng ilan dito sa inyo mamaya. So, we'll start with Mami Rosette para dun sa unang recipe natin. Okay. Again, a blessed day. Ngayon naman po, para matulungan tayong i-LCify, ilan dito ang palaging nadadapa sa tinapay? Tinapay pastries. Ito na po ang sagot para hindi na kayo madapa. I will be cooking, I will be showing you my 7-in-1 butter recipe. Okay? Itong recipe na to can be made pang isang serving lang to, pang isang tao. Pwede siyang gawing muffins, pwede siyang gawing pancake, waffle, puto, bibingka, sandwich. So, ayan po. So, yan, isang recipe, pwede sa lahat ng yan. All you need for sandwich is the waffle maker. So, ganito lang siya kasimple. So, habang minimix natin, let's preheat our sandwich maker. Kuya, pwede ka umakyat para makita. So, eto siya. It's a mixture of almond and coconut flour. So, ayan, coconut flour. 1 tablespoon of coconut flour. 3 tablespoon of almond flour. 1, 2, 3. Okay? And 1 teaspoon of sweetener. Ako monk fruit ang prefer ko kasi may aftertaste sa akin ng erythritol at saka stevia. So kung anong gusto ninyo, kung ayaw nyo ng matamis, pwede namang salt na lang ang ilagay. Ayan. And then, 2 teaspoon of baking powder. Okay. And then, half teaspoon ng vanilla para mabango yung tinapay natin. Mix lang po lahat yan, kahit bata kayang gawin. And then, 1 tablespoon of softened butter para madali po siyang gawin. Ayan, malambot na. Huwag melted kasi masyadong magtutubig yung mixture.
And then, we'll just mix it all together. 2 eggs. Kuya, pwede mong mapakita sa kanila kung paano ko siya minimix. So, you will just mix it all together. Ganyan lang. So, sakto to, after nyo i-mix, mainit na yung sandwich maker. Wait, Miss Jamie, can you show also yung sa grocery list ko while I'm mixing it? Okay. Kuya, show it. Can you show it, please? So, ayan na yung consistency niya. Ayan na siya. And then, all you have to do is put it dito sa sandwich maker. Okay. Tay, konti pa. Ewan ko na lang kung may madadapa pa. Pwede itong gawing Monte Cristo, pwede itong gawing chicken sandwich, egg sandwich, tuna sandwich, kahit anong klaseng sandwich pwede to. So pag nadapa pa kayo, it means pinili nyo na talagang madapa. Kasi may better option na tayo. Just have to close it. And while this is cooking, so ayan siya, yung grocery list. Okay. Later. Pagtatlo na tayo. So, ayan yung mga pwedeng gawin sa recipe na to, Ayan yung Monte Cristo, the heart waffle, muffins, blueberry and cheese muffins, ube puto cheese, and then the bibingka. So, ayan yung mga pwede natin gawin. Okay? Let's see. Tignan natin, Dikit pa. Pwede na yun. Grocery list. The grocery list. So dahil meron tayong magic dito sa ating kusina, ready na kaagad yung ating mga finished product para sa ating taste test. Yes. So eto yung magiging finished product. Kuya. Ayun. Sinong pwede? Ube cheese itong isa. Eto yung ito. ube cheese muffins at eto yung tuna sandwich. Sino pong pwede? Kaibigan kay Miss Jamie isa. Please. Thank you. Tagal, I hope ma-enjoy ninyo. So wala nang madadapa, In less than 10 minutes, you can do a puto, a waffle, a pancake. Lahat yan pwede nyo nang gawin. Okay? Kahit donut, pwede yan kung may donut maker kayo. So, eto na siya. Luto na. Kuya, please focus. Here na. Charan! There. I'll show you, diba? Ayan na ang sandwich. So, wala nang madadapa. Thank you so much. Now naman, si Mrs. B para sa ulam. Thank you. So, I'm back. So, ako naman, yung for my presentation today, ang ituturo ko po is ulam. So, very simple ulam with very common ingredients. Hindi po nyo kailangan bumili ng mga very special ingredients para makagawa ng low-carb na pagkain. So, as I would always say in my videos, this is Coach Mrs. B. Low-carb dati, low-carb muscle-centric na ngayon. So, when I say that, ibig sabihin, yung pagkain natin, yung magluluto ka na lang din, make sure na yung pagkain mo is rich in protein. Kasi sa totoo lang, every time we eat, ang pinakamahirap nating ma-reach or ma-target is protein. Carbs,
is very, very easy to overeat. Fats, madali siyang i-reach, especially if you eat goodies. Pero yung protein talaga, as in, busog ka na, hindi mo pa rin nare-reach yung protein mo. So, ang goal natin is to maximize yung protein content ng kahit anong lulutuin mo. So, ang nakita kong solusyon dyan, and what I've been doing lately is, madalas yung mga kinakain ko is made of chicken breast. Why chicken breast? Kasi ang chicken breast, for every 100 grams nito, meron itong 22.5 grams of protein. So just imagine, pag kumain ka... Sa setup sa bahay natin, palagi mga misis ang nag-grocery, di ba? Pero sa amin, ako ang taga-budget when it comes to grocery. Kahit pa before na parehas kami ng misis ko na nagtatrabaho, ako ang laging naaatasan mag-grocery. And now, dahil nga naging low carber na ako, mas nai-implement ko palalo yung grocery list ko kapag ako'y namimili. So, simple lang. Itong list ko is usually for 3 to 5 days namin na pagkain. Dahil madalas ang luto ko lang is lunch. Tapos whatever na matira sa lunch, yun na rin yung ulam ng mga anak ko sa dinner. Kaya medyo mas nakakatipid kami. So, ang usual, half kilo lang ng pork, liempo, ribs, giniling, pork chop, tapos bacon, tapos whole chicken. Kung nakapansin nyo, halos patingi-tingi lang yung grocery na binibili ko. Bakit? Kasi nga, di ba, sa tagline ko kanina, I am your low carb on a budget. So, kailangan natin ipagkasyahin yung budget na meron lang tayo, and yet, hindi natin kailangan i-sacrifice yung lifestyle natin na kailangan natin bumalik sa pag-high carb. So, sa pagbabudget natin and pag-grocery, kailangan lang natin lagi, meron tayong dalang listahan para pagdating natin sa grocery or sa palengke, hindi tayo nabablanko kung ano ba yung kailangan natin bilhin or ano ba yung una nating bibilhin, ano yung mahuhuli. Kasi the usual, kailangan muna natin bilhin yung hindi agad nasuspoil, like karne, manok, isda. Panghuli yan sa mode na na bibilhin ko pag nag-grocery. Inuuna muna yung mga condiments, vegetables, panghuli na yung karne and seafoods. So, yun yung importante. Bakit kailangan natin magkaroon ng ideas for grocery list. So, I hope yung mga sinare na comparison ni Mami Rosette na kadalasan sinasabi natin ng mga bago sa low carber, sinasabi, mahal mag-low carb. Magastos mag-low carb kasi ang kinakain puro lang karne. Pero nakita nyo naman kanina yung details and detailed explanation ni Mami Rosette na hindi mahal mag-low carb, lalo kung medyo matagal na kayo sa pag-low carb. May times na medyo mahal kapag nagta-transition ka pa lang. Pero once na naka-adapt na yung sarili mo o yung katawan mo sa low carb foods, kayo mismo magsasabi na hindi mahal mag-low carb. Totoo po yan. I have to agree with Coach Dodo. Hindi po mahal or hindi mahirap. Kailangan lang po, tingnan po natin yung ating JGC Rojo Food List. Kailangan po alam po natin ano yung mga pagkain na dapat doon tayo nag-concentrate kainin. Kasi may mga pagkain na kakainin mo kasi gusto mo lang. Hindi siya yung dapat mong kainin. So, imbis na magtapon ka ng pera or ng effort sa pagluluto doon sa mga pagkain na hindi mo dapat kinakain, let's concentrate on staying on the safe list. Yes. Mami Rosette. So ito na lang sa akin. Again, maraming salamat po sa lahat ng mga dumalo ngayon. We really appreciate all of you na pumunta rito. And pakiusap lang po na sana kung ano man na natutunan nyo dito, let's spread it to others. Hindi kailangan sa malalayo sa inyo. Start with your own family, with your own circle.
Kasi yun po ang layunin ng NLCD. For us to spread this lifestyle para mas maraming gumaling, mas maraming magkaroon ng quality of life. And I am leaving you these words by Mike Harrigan. Whatever you are not changing, you are choosing. Your life will not get better by chance. It gets better by change. Choose to create the best version of yourself to have a beautiful and happy life with your family. Thank you and God bless us all. Thank you very much. Thank you po.